Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Bas na diffusion. Ano ba yung diffusion na lumabas doon sa investigasyon ng Senado ni Senator Amy Marcos? Ang lumalabas, ang meron lang palang na-issue para arestuhin ang ating dating Presidente Rodrigo Duterte ay isang diffusion order. At bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyales na sila ay makikipagtulungan sa Interpol pag nagkaroon ng red alert notice, wala pong red alert notice. So ano yung diffusion order at bakit ito ay sablay bilang legal na basihan sa pag-aresto kay Presidente Duterte? Well, unang-una po nasabi na natin na ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC, bago maaresto ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At ang mangyayari doon sa lokal na hukuman, para siyang extradition. A-ascertain yung identity ng tao, sisiguraduhin na yung kanyang mga karapatan ay narespeto, at saka siyempre issue na kung meron bang jurisdiction yung hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, ang sinasabi nila, Secretary Remulla, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant of arrest. Yung pagpapatupad po ng red notice alert ay sang-ayon pa rin sa lokal na batas. At dahil sang-ayon nga sa Rome Statute na kinakailangang iharap siya sa hukuman, ang dahilan kaya kinakailangang iharap sa hukuman ay para masigurado na sang-ayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, na maririnig muna yung tao na aarestuhin. Lalong-lalo na kung siya ay merong pagtutol doon sa jurisdiksyon ng hukuman
na maglilitis sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatao. At alam naman natin sa mulat mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po'y bumitiw na at nagsimula yung preliminary investigation matapos or lampas na doon sa 1 taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala palang red alert notice. Wala palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba nitong sinasabi na red alert notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order, ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan na hiningi natin para hilingin sa Hong Kong na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang i-request mong sarili mo na arestuhin. Ba't ka pa magre-request? Ikaw na nga magpapa-aresto. So binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag-a-arrest dahil ito'y diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulul naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansang Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, ano naman ang pagkakaiba ng diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan. Gets nyo? Ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kaming arestuhin si PRRD. Pero bakit mo gagamitin nga ang diffusion kung pag-aaresto sa Pilipinas mismo? Samantalang, ang red alert notice naman, galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng Interpol ay pinakikiusapan. Pwede ba pakiaresto preparatory sa extradition? Hindi po automatic yan kahit tayong parte ng daigdig. Kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po, kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal, kung meron na labag na karapatang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiksyon ng korteng liliti sa kanya, ay madesisyonan ng korte. Malinaw po. Pero walang nag-request na arestuhin ng presidente. Yan ay decision lamang ng Pilipinas. So wag na sana tayong malinlang bilang taong bayan na di umano sumusunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Now, sabihin natin merong warrant of arrest. Hindi nga po automatic yung pagtutulungan ng mga bansa. Kaya nga po, ang nakahandang petition sana ay certiorari para mapigilan yung pagtutulungan ng mga Pilipino sa ICC. Pero sa punto pag-aresto po, wala pang kahit anong hiningi ang ICC. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan na ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa dahig na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang nais nilang tanggalin si Presidente Duterte bilang tinik sa kanilang plano na Marcos forever. Malinaw po yan at ngayon po, nagtagumpay sila. Pero pag-uusapan nga po, no, ngayong malinaw na
na wala namang request ang ICC na isurrender siya. Paano naman magkakaroon ng duty to cooperate kung hindi pa nagkaroon ng request? Di ba? Kakatawa naman yan. Ibig sabihin, binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte, pero si Presidente Duterte hindi siya nag-voluntary surrender. Labag sa kanyang kalooban at kagustuhan ang pagpapadala sa kanya sa dahig. Walang voluntary surrender. Kaya nga tinatawag natin, kidnapping ang nangyari. Di ba? Dahil kung yan ay dinaan sa tamang proseso, binigyan sana siya ng kanyang karapatan ng due process at yan nga ay sa harapan ng hukuman. Kaya lang, kung todo bola sila, di umano, sumusunod lang kami sa ating obligasyon sa tratado. Hello! Miski sa Interpol po, walang obligasyon na sumunod sa Interpol. Miski meron ng red notice alert. Bakit? Depende pa rin po yan sa lokal na batas. At ang ating lokal na batas, unang-una, ang saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At yung proseso na susundin ay yung proseso ng deportation. Malinaw po yan, ha? So ngayon, dahil hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC, binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte na malinaw naman sa mga video na bakit, ano kasalanan ko, bakit niyo ako hinuhuli, talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Kaya nga po umaasa ako na dahil sibilisado naman ang mga West sa ICC at sibilisado naman yung hukuman na yan, na hindi sila papayag na magpatuloy ang kanilang jurisdiction gayong ang pagkatao ni Presidente Duterte ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Malinaw po yan. Maraming salamat nga pala dun sa nagpadala sa akin ng yung diffusion notice. Parang telegram po yan. Pero nakakatawa nga, yung diffusion notice dapat pinapadala sa iba't ibang bansa. Hindi mo dapat padala sa sarili mo. Dahil ang requesting party, Pilipinas, ang ginawa niya, pinadala niya sa sarili niya. Pinatupad niya yung sarili niyang request sa kanyang sarili. Di ba nakakabuang yun? Hello talaga. Well anyway, darating na po ang takdang panahon at yan naman po ay mailalabas sa hukuman. O nga pala po, no, kami po ay in the process of filing a reply doon sa sagot ng OSG, hindi pala OSG, ng DOJ, doon sa hinain naming habeas corpus with certiorari and TRO na ang aming naging kliyente ay si Congressman Pulong. In any case, bawal naman ako magkomento sa merito dyan. Sinasabi lang namin na mali yung pagkakahuli dahil nga po walang legal na visa ang warrant of arrest na in-issue ng ICC. Pero hindi pa namin alam ng mga panahon na yon na niwala palang request ang ICC na isurrender ang pagkatao ni Presidente Duterte. Kaya naman nagkaroon ng certiorari kasi nga kung sila ay makipagtulungan, yan ay magiging grave abuse of discretion dahil walang basihan talaga para tayo makipagtulungan dahil tayo po nga ay nagbitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero yan naman po ay statement of fact lang. Hindi na po ako magsasabi kung tama ako may mali dahil yan naman po ay nakabinbin na sa hukuman. So, hihimay-himayin po natin yung mga nakuhang mga katotohanan ng committee ni Senator Amy Marcos. Dahil marami pa po dyan na dapat nating pag-usapan. No? Pero lahat po yung pinag-uusapan natin, kung tama nga ba yung proseso na paghuli at pagpadala kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Hague. At ang pinag-usapan natin ngayon, dahil wala pang request na mag-cooperate ang ICC sa Pilipinas, voluntaryong sinurrender ng gobyerno ng Pilipinas si Tatay Digong, maski ito pa ay labag sa kagustuhan ni Tatay Digong, kaya nga po naging kidnapping. Okay? Well, anyway, siguro naman alam niyo ng elemento ng kidnapping, no? Pero para malinaw, sasabihin ko na rin po sa inyo kung anong elemento ng kidnapping. Memoryado ko naman po yan dahil ngayon meron akong 2 linilitis na kidnapping, no? Siyempre, ang kidnapping ay defined as, unang-una, yung deprivation of liberty ng isang tao. Nakita naman po natin na
talagang pinagbawal na si Presidente Duterte na makalabas pa ng eroplano, dinala siya doon sa Villamor at hindi na siya pinayagang umalis doon at sapilitan na isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Okay? So, um, malino po na sakop talaga ng elemento ng kidnapping yung nangyari kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Merong unlawful taking or detention, merong use of force, threat, and intimidation. Sabi nga dun sa hearing, 7,000 policemen. Lack of consent dahil paulit-ulit po na tumututol si Tatay Digong at saka yung pag-alis nga, sapilitang isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Lahat po ng nagkaroon ng partisipasyon dyan sa pangyayaring yan, lahat po kayo liable sa kidnapping. So actually, pero tsaka na natin gawin muna yan. Ang importante, maibalik muna si Tatay Digong. Sana po tayo ay nakatulong sa pagkakaroon ng karagdagang kaalaman dito sa mga pangyayari dito kay Presidente Duterte. At dahil pinag-uusapan nga natin itong issue to, nagkaroon na rin kayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa batas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.